Ayan. So ngayon po, actually, ako po ay naka-fasting. Pero kanina po ay may temptation agad. Sabi ko, bumaba lang ako. Instead na maliligo na agad, bumaba ako, may nasikaso. Nakita ko yung masarap na ulam. Sabi ko, naku Lord, tinitigan ko. Kakain ako, hindi. Pero ang ano ko talaga, fasting eh. Pero ang sarap ng ulam, pampano. O di ba? Pampano yung... Talaga naman, ulo pa. Naku, talaga naman, favorite ko talaga. Talagang nilalantakan ko yan eh. Tapos red rice, sabi ko. Kakain o hindi? Sabi ko, hindi Lord. Fasting ang ano ko eh, hindi. Sabi ko, pero tinitigan ko talaga. Muntikan ko na talaga. Mabali talaga yung ano na yun eh. Talaga ang temptation talaga, ang ginawa ko, hindi ko na siya tinitigan. Sabi ko, kakainin kita mamaya. Kung may tira pa. Tapos pagkano ko, di umakyat na ako, naligo na, ganyan. Pagbalik ko, meron pa, nandun pa rin siya. Sabi ko, ikaw na naman. Sabi ko nga. Sabi ko, hindi na. Medyo ano na, na-immune ako doon sa bagay na yun. When you say no at first di ba? Bibigyan ka ng katatagan ng Lord Dapat no agad. Hindi yung pag na-tempt ka, pumalag ka ng konti. Sasabi mo, next time na lang, gaganon ka Pero sabi ko, hindi. Sabi ko. Kasi fasting and prayer ang preaching ko. Ako pa ang babali, di ba? Una't sa higit sa lahat sa mga preacher, hindi po kayo ang unang nakakapakinig na to. Kami muna. Kami muna ang nasisermonan. Kami muna yung mga ganon. So, ayan, kanina ang temptation sa akin ay nandun agad. Pero purihin ng ating Panginoon. The next time around, alam ko na. Sabi ko, kaya ko yan. Ganun. Sa biyaya ng ating Panginoon. Amen po ba? So alam mo po, ang fasting and prayer, ito po ay, sabi dito, ay powerful spiritual discipline that work together to strengthen our connection with God. Pagka nasubukan mo ng mag-fasting and prayer, nade-develop doon yung, tawag dito, yung ma-strengthen yung connection mo sa ating Panginoon. Kasi sa Kanya ka lang nakafocus So ito daw po ay isang tool para ma-strengthen yung connection natin sa ating Panginoon. Kasi may focus doon Kasi ang daming temptation pagka nag-fast ka. Lalo na pag one day yung fasting mo, grabe kahit bagoong maglalaway ka talaga. Talagang pag maiisip mo kahit bagoong, talagang papasok sa isip mo, talagang maglalaway ka. Sabi, kahit bagoong lang, titikman ko talaga yan. Pero pagka ganitong fasting and prayer, ano yan, na-strengthen yung connection natin sa ating Panginoon. Through fasting, we humble ourselves before God, while prayer allows us to communicate directly with Him. So pag kinumbine po natin to, ito yung powerful tool para sa ating breakthrough, spiritual growth, and deliverance. Amen po ba? Maging ang ating Panginoon, siya rin po ay nag-fasting and prayer. So, in-encourage niya sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoon na sundan po natin yung kanyang ginagawa. Prayer and fasting. So, number 1, pag-aralan po natin. So, ang topic po natin is the power of fasting and prayers. Yan. Yung kapangyarihan ng ating pag-aayuno at pananalangin. Hindi lang po yan yung nagfa-fasting ka para ka pumayat. Di ba? Ginagamit din ng fasting para sa weight management Pero ang fasting and prayer po talaga, kailangan, meron po itong mga, kailangan natin maunawaan yung layunin niya. So number 1, understanding the purpose of fasting and prayer. Diba? So kailangan maunawaan natin kung ano ang layunin ng fasting and prayer. So letter A, fasting humbles us before God. Sabi ito po sa binasa natin kanina, sa Isaiah 58 verse 6. Ganitong pag-ayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga at inalipin. Palayain ninyo ang mga inapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. So ito po ay, pagka tayo po ay nag-aayuno, it humbles us before God. Kumbaga,
nagpapakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. At makita po natin dito, palayain ninyo ang hindi makatarungang ipinabilanggo, kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. So pagka tayo po ay nag-ayuno, patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Di po ba? Kasi mahirap pong mag-ayuno nang may pride ka. So pag hindi mo pinatawad yung mga nagkasala sa'yo, ang hirap. Parang walang direksyon yung pag-aayuno mo. Parang nonsense siya. Nonsense. Kasi ang pag-aayuno nga, it strengthens our connection with God. So how will you strengthen kung hindi mo naman nagagawa yung gusto niya? Diba? Sabi niya, it humbles us before God. So tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Di po ba? Hindi lang dahil sa corporate fasting, kundi maging sa sarili mo, ikaw mismo eh. Di ba? Hindi pwedeng may galit ka doon sa kapwa mo tapos mag-aayuno ka. Yung spirit mo at saka yung spirit ng ating Panginoon, hindi yan mag-connect. Kailangan nagja-jive yan eh, di ba? Kung ano yung nais ng ating Panginoon, yun yung ipapakita natin sa Kanya. So letter B, prayer aligns our will with God. So ang ating pong pananalangin ay ina-align doon sa gusto ng ating Panginoon. Sabi sa Mateo 6:10. Sige, Matthew 6:10. Matthew 6:10. Nawala. Sabi po dito, naway maghari ka sa amin, sunod ng sa langit. So, ibig sabihin di po dito, prayer aligns our will with God. Hindi lamang tayo nang hihingi ng gusto natin. Parang ginagawa natin ang Panginoon parang genie. Yung, abracadabra, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, sa ganitong buwan, bigyan mo ko ng sasakyan, sa ganitong buwan, bigyan mo ko ng bahay na bago, gusto ko ng ganitong trabaho. Parang genie, no? Pero sabing ganon, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. So kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, na-align yon sa ating fasting and prayer. Di po ba? So kung ano yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi na-strengthen nga yung connection natin sa Lord eh. So kayong dalawa lang ang nag-uusap niyan. Letter A, they bring spiritual breakthrough. Pag tayo po ay mag-aayuno, sabing ganon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Di ba? So, kailangan dito hindi yung, ay, sinabi ni Pastor Harvey, lahat tayo mag-ayuno. Alam niyo po, unat higit sa lahat, magsisi muna tayo sa ating mga nagawang kasalanan at manumbalik sa ating Panginoon. Amen po ba? Hindi lang gaya-gaya tayo, magpo-post doon. Sige nga, maglagay din ako ng fasting and prayer, ganitong oras, ganito. Hindi ka nga kumain, pero yung definition ng fasting and prayer, hindi natin maranasan sa ating mga buhay. Kailangan may spiritual breakthrough yan. Sabi nga, when we fast and pray with sincerity, God promised to respond, bringing deliverance and spiritual breakthrough. Pag tayo po ay nagsisi at manumbalik sa ating Panginoon, yung pag-aayunan na yan ay meron ginagawa ang Diyos sa ating mga spiritual na buhay. Letter B, fasting and prayer open the heavens. Sabi na binasa natin kanina sa Isaiah 58 verse 9. Sabi po dito, sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Yan, sa letter A. 58 verse 9, chapter 58 verse 9. When we fast with the right heart, God promised to hear our prayers and answer them. So, tutugunin talaga ng ating Panginoon. Meron po ba kayong dinadalangin na
very, ano siya, what do you call that? Pag minagnify mo yung parang ang laki-laking bagay na parang Diyos lang ang makagagawa. It's a miracle na mangyayari pagka nangyari yung hinihiling mo na yon. Meron po ba kayong pinagpipray na ganyan? Diba? Na tanging ang pag-aayuno at pananalangin lamang ang makagagawa. At sabi ganun, when we fast and pray, it open the heavens. Diba? Sabi ng ating Panginoon, kapag kayo'y humingi ng tulong, sasabihin niya, narito ako. Diba? Kapag tayo nanalangin, sasabihin niya sa'yo, anak, madali lang yan. Walang mahirap sa ating Panginoon. Nothing is too difficult for God. Diba? So, binubuksan ng Diyos ang kalangitan. Letter C, they deepen our intimacy with God. So, ito yung spiritual breakthrough, sabi sa Lucas 18:1. Lucas 18:1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Alam mo po kasi pagka tayo po ay nag-ayuno, ano lang yan dalawa kayo ng Diyos na nag-uusap kayo ng mataimtim. Diba? So, nadideepen yung ating relationship sa ating Panginoon. As we focus our hearts and minds on Him. So, talagang may sasabihin siya, makikinig ka. Kaya sabi niya, then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Hindi pwedeng ikaw lang nagsasalita. Di ba sa mga magkarelasyon, dapat two-way yan Two-way yan. Hindi pwedeng ikaw lang ang gusto mo nagsasalita, tapos yung isa nakikinig lang. One way lang yon. Hindi maganda yon. Kailangan, para maging maganda ang relasyon, kailangan intimate, nakikinig ka rin, di ba? So, na-strengthen yung our intimacy with God. So, dito makikita natin that He spoke a parable to them. So, nagsasalita ang ating Panginoon through parable at yung mga tao nakikinig. So, nagkakaroon sila ng magandang relasyon through prayer and fasting. So, letter D, they give us strength in times of temptation. Yan, sabi nga nung kanina sa ating binasa sa Matthew 4:3-11. Fasting and prayer fortify our spirit, helping us resist the devil's temptation and remain steadfast in God's will. Ayun nga kanina, sabi natin yung binasa natin ng ating Panginoon ay tines ng devil, di ba? Nung siya ay nagfa-fasting ng 40 days and 40 nights. Nasubukan nyo na po ba yung sabi ko nga ganun yung temptation kanina palang umaga, grabe, di ba? Sabi ko, ang sarap ng ulam. Sabi ko, ganun, teka muna. Fasting Sabi ko, fasting. Pero hindi ko naman sinisi yung nagluto. Pero yung palang pagkain pa lang yun Pero how much more ang ibang mga bagay. Alam niyo po na nag-fasting and prayer kasi nung kadalagahan ko nun, alam niyo po, kaya nga sabi sa Ecclesiastes chapter 12, sabi ganun, alalahanin mo ang iyong Panginoon sa panahon ng iyong kabataan. Kasi dadating ang time na sa age na ganito, hindi mo na siya magawa yung one day, na minsan na mga 2 days, kasi minsan may maintenance. May kailangan kang inumin, yung mga ganung mga bagay. So, pagka ganitong edad na, hindi na, pero nung kadalagaan ko, matindi yon kahit na 1 day. Pero sabi ko nga yung 1 day na na yon, grabe ang temptation. Sabi ko nga, kahit bagoong talaga, papasok sa isip mo at maglalaway ka. Diba? Pero sabi ko, naku Lord, grabe talaga. May makita lang ako, bababa ako, kung anong makain ko, kakainin ko. Yung mga ganun tipong bagay. Pero bukod pa dyan, marami pang temptation sa isip mo. Kapag ka nakikipag, ka sa ating Panginoon, ganito kasi ang physical yung flesh natin, sabi ba? Pagka ang spirit natin ay nakikipag-commune sa ating Panginoon, pag umandar yung flesh natin, gumana, pag pinakinggan mo yan. So, may temptation dyan, andyan matutulog ka, aantukin ka, magugutom ka, di ba? Even ang ating Panginoon, gawin mo nga tinapay, itong ganito, ganyan. Sabi, kung ikaw ay may-ari ng lahat ng bagay, di ba? Pero binibigyan ng wisdom. Ang kagandahan nito, pag tayo po ay
fasting and prayer, binibigyan ka ng Lord ng wisdom. May time na dapat ikaw ay nakikinig. Huwag kang magre-resist kasi pag nag-resist ka at inilaban mo yung sarili mo, katulad yan ng pagka napupuspos tayo ng banal na espiritu at nilalaban mo sarili mo, ikot-ikot ka lang, ikot-ikot. Kasi nagre-resist ka. Pero pag yes, Lord, tahimik lang. Diba? Hindi ka umaano. So, yun po. So, they give us strength in time of temptation. So, makikita po natin ang sample na yan sa Daniel 9:3-23. Yan. Ito yung sample. Sabi nga nun sa, Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication with fasting, sackcloth, and ashes. And I prayed to the Lord my God and made confession and said, O Lord, great and awesome God, who keeps His covenant and mercy with those who love Him and with those who keep His commandments. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and your judgment. Neither have we heeded your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings and our princes, to our fathers and all the people of the land. Punta na tayo sa verse 20. Ayan, sinabi ni dito, makikita natin yan na sinabi ni Daniel yung kanilang kasalanan. Yan, inisa-isa yan eh. So, tingnan po natin sa verse 20. Verse 20, Daniel 9:20, yan. Now, sabi ni Daniel, while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God, for the holy mountain of my God. Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplications, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. Amen? May mga bagay na hindi tayo maintindihan. Sinasabi, at pagka tayo po ay nanumbalik sa ating Panginoon, nagsisi, inisa-isa mo yung kasalanan mo. Naririnig yon ng ating Panginoon. At sabi nga ganon, merong anghel sa langit na bumaba, di ba? Para tugunin, sasabihin sa'yo, kaya ko yan. Di ba? Magaganap yan sa itinakda kong panahon. Amen? And lalabas ka, matatapos ang fasting and prayer mo, may peace. Hindi yung natapos yung fasting and prayer mo, parang walang nangyari, pero may peace. Sabing ganon, nung siya daw po ay, si Daniel po ay nag-fast and prayer, nag-fasting and prayer, tapos sabi niya, may anghel ng Diyos na bumababa. Sabi nga ng ating mahal na bishop, nasa Bible din yun eh, yung nag-aakyat baba ang anghel para tugunin ang ating mga pangangailangan. Pero pag nagduda ka, imbes na ibababa niya yung tugon doon sa panalangin mo, hindi mo natanggap. Di ba? Nandiyan na lang yung blessing eh. Dapat wala kang duda. Di ba? Yun po yun. Sabi pong ganon, si Daniel po ay nagkaroon ng understanding doon sa mga vision na ipanakita sa kanya ng ating Panginoon. Sabi ganon, you are greatly beloved, therefore consider the matter and understand the vision. So sasabihin sa iyo ng ating Panginoon, tutugunin ko yan sa aking itinakdang panahon. Amen? So number 3, the role of humility and repentance in fasting and prayer. Marami po akong points pero madadali lang, di po ba? So inaantok na po ba tayo? Challenge yan. Challenge yan. Pakikinggan mo ba ang sermon o itutulog mo na lang? Di ba? How much more pag fasting and prayer? Di ba? So, purihin pong ating Panginoon.
For fasting and prayer to be effective, they must be done with a humble heart and a spirit of repentance. Sabi kanina sa Isaiah 58, 5 to 6, yung pa rin yung ating binabasa, fasting should be done with humility. Yan, 5 to 6. Ganyan ba ang pag-aayo ng aking kaluluguran? Yan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hinihipan ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno na ba ang tawag ninyo diyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh? Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Yan, sabi na, binasa natin kanina. Palayain ninyo ang mga di makatarunga ipinabilanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inapi at baliin ang mga pamatok ng mga alipin. Fasting should be done with humility, pagpapakumbaba. God rejects outward acts of fasting if not done with the right heart. Fasting must come from a place of humility and surrender. So dito po sa ating pong pag-aayuno, dapat talaga nagpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. Hindi yung may pride na sasabi mo, Lord, nag-ayuno naman ako bakit hindi mo ko tinugon? Grabe, no? Parang isinumbat mo pa yung pag-aayuno mo. Parang may utang na loob ang Lord sa'yo, na nag-ayuno ka, na dapat tugunin ka ng ating Panginoon. Actually, ang fasting and prayer, sabi ko nga, it strengthens our relationship with God. Diba? So, hindi mo pwedeng isumbat sa Kanya. Sabi, it should be done with humility. Gagawin mo yan dahil tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Servanthood, di ba? Kailangan, sabi ganun ng ating Panginoon, ganyan ba ang pag-aayon ng aking kaluluguran? Di ba yung mga ganun tipo na nagmamalaki tayo kasi nagpa-fast naman tayo Parang yung sa sinabi ng mga disipulo na, Lord, nagpalayas naman kami ng mga evil di ba? Nag-ano kami doon sa mga may karamdaman. Sabi gano'n ng ating ng mga disipulo, parang diniktan nila yung kanilang ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Pwede natin sabihin, Lord, nag-ayuno naman ako Bakit hindi mo ako tinugon? Parang, Lord, may utang ka sa akin. Grabe, no? Grabe. Pero wag po natin gagawin yan. Sabi, fasting should be done with humility. Alam mo yung pinakita sa akin ni Pastor Jun Sa TikTok ba yun? O sa Reel? Grabe, no? Yung binastos niya, yung pangalan ng ating Panginoon. Napanood niyo po ba yun? Nawalan siya ng boses. Matindi. Huwag po nating, pag tayo po ay humarap sa ating Panginoon, we should come to Him with humility. Pagpapakumbaba. Amen po ba? Huwag tayong magmalaki. Dahil sabi nga ganon, sa aklat ng Deuteronomy, sabi ganon sa aklat sa New Testament, for in Him we live and have our being. Di ba? Kaya nga tayo nandito dahil sa Kanya Kung hindi na tayo binigyan ng hininga ng ating Panginoon, wala na tayo. Di ba? Yung mga kayamanan natin, nagtatrabaho tayo. Sabi ganon, I the Lord who give you the ability to make wealth. Diba? Ako ang nagbigay ng kakayahan sa inyo para gumawa ka, magtrabaho ka at magpakayaman. Lahat nanggagaling sa Kanya. So dapat po, fasting should be done in humility. Magpapakumbaba tayo sa ating Panginoon. It should be done with the right heart. Amen po ba? Letter B, repentance is essential. Yan. Laging binabasa natin kanina, doon sa pinaka-text natin, sa Joel 2, di ba? Sabi pong ganon, yung binasa natin na text, magsisi ka sa verse 13. Magsisi kayo ng taos-puso at hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kay Yahweh na yung Diyos. Yan sabi ganon, siya'y mahabagin at mapagmahal. Hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Sabi ganun sa kinanta kanina, ang ganda ng kinanta natin kanina ang iyong pag-ibig ay higit pa sa aking pagkakasala. Sabi ko, Lord, grabe.
Sabi ko, grabe no, minsan yung kasalanan natin, parang feeling natin nahihiya tayo sa ating Panginoon. At parang nakakahiya ng maglumapit sa ating Panginoon kasi nagkasala. Pero sabing ganon, ang iyong pag-ibig ay higit pa sa aking pagkakasala. Sabi nga dito sa atin, siya'y mahabagin at mapagmahal, hindi madaling magalit at wagas ang pag-ibig. Laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. Yan. Pag nagsisi ka naman, doon sa kasalanan mo, hindi nagpaparusa ang ating Panginoon. Ito yung pinaka dito Hindi nagpaparusa sa nagsisisi. So, letter C, fasting should not be for show. Yun nga, sabi ko nga kanina, yung papakita natin, okay naman yung GC na yun Pero wag po lang natin na ipapakita natin doon because yung public recognition na nagpa-fasting ako, yung mga ganun tipo ba. Hindi po. Okay yun na tayo doon, pero kailangan personal natin sa ating mga buhay. 'Di ba? Yung public recognition. Sabi ganun, fasting should not be for show. It must be a personal matter between us and God. Sabi sa ganun, Matthew 6:16-18, sabi ganun, moreover, when you fast, do not be like the hypocrites with a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly, I say to you, they have the reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to men to be fasting, but to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Di ba? Yan, sabing ganon. Hindi yung magmumukha kang taong grasa. Nagpa-fasting ako, hindi ako maliligo, ganito, ganyan. Sabing ganon, ayusin mo. Kasi pagka pinakita mo sa tao na nagpa-fast ka, sabing ganon, natanggap mo na yung reward mo. Di ba? Dapat, actually, dapat secret nga yan Di ba? Pwede tayong mag-fast, huwag na natin ipagsabi. Kayo na lang dalawa ng ating Panginoon. Di po ba? Yun Nakikita naman ng lahat ng ating Panginoon Di ba? So, humility leads to God's blessing. Letter D. 2 Chronicles 7:14. Ito yung maganda. Humility leads to God's blessing. Leads. Humility leads to God's blessing. Humility leads to God's blessing. 2 Chronicle 7:14. Ayan. Ito ang maganda. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Amen po ba? Humility leads to God's blessing. Alam mo po, yung mga nangyari sa ating bansa, alam niyo po ba nangyari, di ba? Nalindol sa Davao, nalindol sa Cebu, and then itong lately lang bumaha sa Cebu. Nung nanood ako, marami na ako napanood Nanood ako dati sa TV, napanood ko yung Yolanda, yung Undoy mismo, napanood ko, nakita ko rin ang actual. Pero nitong last Friday I think or Thursday, napanood ko yung sa Cebu. Pero this time, lumuha ako, sabi ko, grabe, yung awa ko talaga na, sabi ko, Lord, sabi ko ganun. Ano po ba ang kasalanan ng aming bayan? Sabi ko, bakit ang tindi po ng aming pong nararanasan? And ito nga, nung sa pag-prepare ko ng sermon, kung tayo daw po ay magpapakumbaba, mananalangin, at seek my face, sabi ng ating Panginoon, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven. Sabi ko, Lord, kaya isasama natin sa panalangin, hindi lang yung mga sarili natin, yung mga neighbor natin, maging ang ating bansa. So naluha po ako doon. First time kong naluhad kasi nakita ko yung babae na umakyat siya sa bubong, parang Undoy din dito sa Marikina.
And then, kasama niya yung buong family niya. Tapos, nung nasa bubong na sila, yung building, something na mas malaki doon sa bahay na inaanuhan nila, natibag. At pagkatibag na yon, namatay lahat ng asawa at mga anak niya. So siya lang yung survivor, tapos puro sugat-sugat din siya. At hinahanap pa niya yung nanay at tatay niya, di ba? Parang naluha talaga ako dun. Naawa ako na hindi ko maintindihan. Kasi ang mawalan ka ng mahal sa buhay ay napakasakit. Di po ba? Isa pa lang ang mawala, talagang hindi mo na alam kung paano ka maka-cope up doon sa isang nawawala. Pero mawalan ka ng lahat ng mahal mo sa buhay. Sabi ko, Lord, patawarin mo po kami kung sa mga naggagawa naming mga kasalanan. Sabi kong ganon. Bakit ang bayan namin ay parang hindi ko naman sinabing naparusahan, pero kailangan magpakumbaba tayo sa harapan ating Panginoon. I pray na ma-reach din sila ng salita ng Diyos. Yung mga taong may ganong karanasan, di po ba? Tayo nga Ako, nawalan ako ng tatay. Nung mawalan ako ng tatay, halos 5 taon. 5 taon talagang umiiyak ako. Biro mo, tatay pa lang yun. Nanay pa, nawalan pa ng nanay. Nung maulila na, parang ayaw ko nang mabuhay. Nung wala ng tatay at nanay, sabi ko, parang wala na akong direksyon. Parang ganun. Naiisip mo pa lang yun, nanay at tatay mo pa lang yun. Pero yun, sa kanila, sa kanya, sabi ko, grabe, Kaya sabi ng ating Panginoon dito, humility lead to God's blessing. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon pag tayo po ay nagpapakumbaba. Sabi sa Biblia, I must decrease and He must increase. Kaya pa kaya nating magpuri sa ating Panginoon pag may mga pagsubok sa ating mga buhay? Kaya pa kaya nating manalangin at mag-ayuno pag mayroong mga challenges tayong kinakaharap? Kaya pa ba nating magpakumbaba kapag tayo may mga problema na dinaranas sa ating mga buhay? Di po ba? Humility lead to God's blessing. Di ba? I will hear from heaven, sabi ng ating Panginoon, and will forgive their sin and heal their land. Yun. Sabi nga pag tayo po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, diringgin ng Diyos ang ating mga panalangin. Patatawarin ang ating mga kasalanan. Di po ba? So how to fast effectively? So number 1, set a clear purpose for your fast. Letter E. Yan nga, sabi ganon. Fasting should have a specific purpose. Sabi sa Matthew 6:16-18, sabi po gano'n, moreover, when you fast, do not be like the hypocrite. Yan nga, yung binasa natin kanina. So, kailangan daw po, piliin natin, set a clear purpose for your fast. Alam niyo po, one time, nagfa-fast din kami noon. Mabanggit ko lang noon kasi may hinihiling kaming healing. Sinabi ko rin kay Pastor Junior. Pero, supposedly, ako lang yon. Kasi, kailangan secret nga di ba? Pero, dahil siya ang aking may bahay o may better half, dapat nalaman din niya. So pinaalam ko sa kanya at nag-request kami, nag-fasting. So whether it's breakthrough, healing, or drawing closer to God, kailangan may purpose. Ano ba yung purpose mo sa pagpa-fast mo ngayon? Di ba? May hinihingi ka ba? Kailangan may purpose yan Hindi lang nakikiayon ka dahil ginagawa ng church. Kailangan may purpose. Pangalawa, choose the type of fast. Ayan. May mga different fast niya. Yung complete, partial, o yung talagang, sabi nga dito, yung 40 days. Parang si Bishop yata ng 40 days ba? 21 days. Nagganon ba si Bishop ng 40 days? Biro mo niya, Pero may fasting na water, lang. Kasi pag wala nang pumapasok na tubig, na yun, baka hindi ka na makatagal ng 3 days. Kailangan may tubig kang ipapasok sa katawan mo. So, ayan yan, choose the type of fast. Pangalawa, engage in focused prayer. Ayan, di ba? So, kailangan, ang fasting, para maging effective, kailangan may prayer yan. Fasting without prayer isn't effective. Ano lang yan? Weight management lang yan. Fasting sabi mo fasting, 16 hours hindi kakain, tapos 8 hours kakain.
So 16 hours, 8 hours kakain, ganitong oras, ano lang yan? Weight management lang yan. Wala siyang focus prayer. So letter D, meditate on God's Word. Yan, sabi sa Joshua 1:8, meditate on God's Word. Yan, sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, so that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have a good success. Yan. Sabi nga nung pagka tayo nagfa-fast, kailangan siyempre ang kausap natin ang ating Panginoon. So pagkausap mo siya, paano mo siya makakausap? Siyempre sa Biblia, di ba? Yun eh, kasi we consider Bible as the Word of God. So para makausap mo siya lagi, dala-dala mo ang Biblia. Meditate on it day and night. Yan, di ba? So, ang example po niya ng deliverance ay si Esther, sa Esther 4:15 to 17. Ayan, hindi na natin babasahin. So, number 5, the power of corporate fasting and prayer. Sabi ganon, letter A, corporate fasting brings unity. Yan, tignan po natin sa Acts 1:14. Corporate fasting brings unity. These all continued with one accord in prayer and supplication with the women and Mary, the mother of Jesus, and his brothers. With one accord. So nagkakaisa po tayo. Di ba meron tayong mga prayer list dyan? Di ba? May pinagpe-pray tayo, yung lahat ng mga chapter, yung mga ganito, yung mga kasamahan natin na may karamdaman, pagalingin na ating... Sabing ganon, nagpapatuloy yon. Corporate fasting brings unity. So nagkakaisa tayo. Sasabihin, ito ang pagpe-pray natin ha. Yung mga ganon. So nagkakaisa tayo. When the early church fasted and prayed together, they experienced unity and a deeper outpouring of the Holy Spirit. Corporate fasting stirs up revival. Letter B. Yan. Buksan po natin 2 Chronicles 20:3 to 4. Ayan. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. Sabi verse 4, so Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. So sabi ganon, letter B, stirs up revival. Corporate fasting stirs up revival. Pagka, alam niyo po sa National Prayer and Fasting, lahat tayo dun nagpa-fasting So nararanasan natin yung revival. Di po ba? Kasi yung communication mo sa ating Panginoon Yan, maghapon yon. Then, dahil na-strengthen yon sa pamagitan ng prayer and fasting, nagkakaroon ng revival. Letter C, it leads to collective breakthrough. Yan, sabi sa Joel 1:14, binasa na ba natin yung kanina? Joel yan. Consecrate a fast. Called a sacred assembly. Gather the elders and all the inhabitants of the land into the house of the Lord your God and cry out to the Lord. Yan, di ba? Collective breakthrough. So lahat tayo mananalangin. Di ba? Consecrate a fast. So letter D, corporate fasting moves God's hand. Yan. So, panghuli na po ito. When a people humble themselves together, God responds with mercy and powerful acts of deliverance. Sabi sa Nehemiah 9:1-3, now on this 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting, in sackcloth and with dust on their heads. Then those of Israelites' lineage separated themselves from all foreigners, and they stood and confessed their sin and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for 1/4 of the day, and for another 4th they confessed and worshiped the Lord their God. So sabi po dito, corporate fasting moves God's hand. So when a people humble themselves together, God responds with mercy and powerful acts of deliverance. So purihin po ang ating Panginoon. Nawa po, marami tayong natutunan regarding po sa the power of prayer and fasting. Purihin po ang ating Diyos na po. Ayan. Nakakatuwa po dahil ang church po ng Marikina is very active pagdating sa prayer and fasting.
And makikita nyo po yun kung kayo po ay kasama dun sa group chat. Amen? Na everyday ay merong mga tao na nagtatalaga ng kanilang oras at panahon sa fasting. Yung sinabi po dun sa Matthew chapter 6. Balikan po natin yung ba yung text mo, Pastor Helen? Matthew, sa Joel ka? Okay. Nakikinig talaga kayo Matthew chapter 6. Sabi dito ng ating Panginoon, Matthew. Yan. When you pray, do not be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. So yung context po dito ay ayaw ng Panginoon na ang isang Kristiyano o ang isang tao ay magfa-fast to gain the praises of the people. Hindi para maging sekreto sa iba yung fasting. Hindi po yun yung purpose nun, na, ay naku, dapat hindi niya malaman na nag-fast ako. Hindi ito yung context nun. Ang context nun ay upang ang isang tao ay maitama yung purpose. Sinabi na kanina nung preacher natin yun, that when we fast, our purpose is absolute and correct. Amen? Na hindi natin purpose na maging magaling at maging mas mataas kaysa iba. Kasi sabi ni Jesus, hindi yun ang purpose ng fasting. Pangalawa, we need to identify ourselves sa messenger chat na tayo ay nagfa-fasting. Emergency alert. Narinig niyo ba yung mga cellphone niyo? Kakaiba, no? Sabi dito, orange rainfall warning sa Quezon, Rizal at Laguna. Naka-landfall na ba yung bagyo? Nasaan na? Sambales? Ang layo na. Dito na sa may yun. Bicol. Catanduanes. Hindi Sambales. Sambales parang lumagpas na ng yan eh. Lagpasan ng Manila yan. Catanduanes. Nung nakita ko po yung picture ng bagyo sa mapa, sabi ko parang, kasi laki ng Pilipinas yung yung cyclone ng bagyo. Sakop lahat no? Pero, ayun, balik po tayo sa Matthew chapter 6, na sinabi po nung ating preacher kanina that the purpose of fasting should be correct. Amen? At tama. And in fact, we need to know who are in the involving or joining the fasting because we have a corporate fasting. Amen? Pag sinabing corporate fasting, lahat tayo, and even diniscuss po kanina doon, na ang buong bayan ng Judah at ang buong Israel ay nagfa-fasting. Ibig sabihin, lahat ng makita nilang bawat tao, alam nila na nagfa-fasting. Amen? Alam niyo po, during prayer and fasting, maraming bagay na ginagawa ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Because fasting has a reward. Why? Because fasting, ito po ay utos ng ating Panginoon. Yun po yung kailangan natin maintindihan. Pastor, bakit ba natin kailangan mag-fasting? Kasi una sa lahat, ito po ay utos ng Panginoon. Amen? Sa mga tumatalima at sumusunod sa Panginoon, sabagat ang pag-aayuno po ay iniutos ng Panginoon, bahagi ito ng ating pagsisisi sa ating kasalanan. Kung nakinig po kayo sa preaching kanina, that there are a nationwide fasting na kinol ang Panginoon sa bayan ng Israel, even sa Nineveh. Amen? Pinadala ng Panginoon si Jonah sa Nineveh to call for a prayer and fasting ng buong bansa. Amen? Kaya nga po nasabi ni Pastor Helen kanina na ano bang nagawa ng Pilipinas? Bakit grabe ang mga problema ng bayang Pilipinas? Nakakayak po talaga. Nakakalungkot. Parang pag nanonood ka ng balita, parang matatanong mo, may hangganan, may katapusan pa ba itong mga bagay na ito? May nabasa ako na parang sabi doon, yung mga involved doon sa corruption ay magbabalik daw ng nasa 6 billion pesos. Magbabalik daw sila. So, naisip ko, ba't parang utang na loob pa ng Pilipinas na magbabalik sila ng pera? Ninakaw nila yun. Diba? Sabi ko, grabe na yung mindset ng tao ngayon. Sobrang corrupt, sobrang immoral nung ganong klaseng thinking.
In fact, sa ibang bansa, alam nyo po, yung corruption, pinupugutan sila ng ulo. Talagang ibibigay mo lahat yon. So, surrender mo lahat sa government para lang mapalaya yung buhay mo. Pero dito, parang utang na loob pa na ibalik yung pera sa kaban ng bayan. Nakakalungkot po. Amen? Kaya sabi ni Pastor Ryan kanina, ano ba nagawa ng Pilipinas? Grabe po ang nangyayari sa ating panahon sapagkat sabi na rin sa Biblia na sa huling araw ay pasama ng pasama ang mundo. Hindi naman po paurong ang mundo eh. Papunta ito sa pagdating muli ng ating Panginoon. Amen? Kaya we call for prayer and fasting dahil ito po ay bahagi ng ating pagsisisi. Ang isang bagay po na kailangan natin maunawaan sa fasting, number one, tulad sinabi ni Jesus, it is personal. Parang yung prayer. Sabi ni Jesus, go to your room, shut the door, and pray to your Heavenly Father. But sometimes we pray corporately inside the church. Tulad ng prayer meeting, sama-sama tayong nanalangin. So una, prayer and fasting is personal. Pangalawa, prayer and fasting is a call for the whole church. Amen? To repent and to fast. Pangatlo, prayer and fasting is a call for the nation to fast. Amen? Kaya, very timely na we need to fast not only for our personal gain, but also for the nation. Naniniwala po ba kayo na kailangan ng Pilipinas ang Diyos? Grabe nangyari ngayon, yung sa corruption, yung sa mga bagyo, sa mga lindol. Talagang patunay po ito na kailangan natin ng Panginoon. Meron kayo napanood ng mga videos, yung recently na binagyo dun sa may Cebu, na binaha. Ang gaganda ng mga bahay nila, ano? Parang subdivision yung binaha. Tapos, ano yan? Subdivision yun din. Ayan. Sabi ko, parang ang gaganda ng mga bahay nitong mga to. Sabihin, mga mayayaman pala itong mga tao na to. Pero alam niyo po, mayaman ka man o mahirap, hindi ka makakaligtas sa mga ganong bagay. Actually, sa context of sa Old Testament, bata, matanda, mayaman o mahirap, ay hindi makakaligtas sa judgment ng Panginoon. Alam niyo po sa Old Testament, kapag when you hear the word fasting, palagi may kakabit na judgment yon. Ngayon, para kanilang maiwasan yung judgment ng Panginoon, yung kahatulan ng Panginoon, they need to fast. At alam niyo po, when they fast, nagbabago binabago nun ang paghatol ng Panginoon upang baguhin ng Diyos sa kanyang naipahayag na gagawing kahatulan. Amen? Sa Nineveh, sila ay nagsisi sa kanilang kasalanan, pinatawad sila ng Panginoon. Amen? Noong una, ayaw pa ni Jonas, di ba? Sabi, bakit kaya ayaw ni Jonas? Kasi hindi niya naman bayan yun eh. Di ba? Hello? Huwag tayo maging Jonas. Bakit ko pagpapag-pray yung katabi ko? Dapat pag-pray ko na lang sarili ko. Huwag tayo maging Jonas. Si Jonas ay nag-disobey sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, kailangan mong pumunta doon. And you need to preach the gospel, you need to preach the message of God that they need to repent. So, ilang beses natin napakinggan po that fasting and repentance ay magkasama. Amen? Sapagkat ito ay utos ng Panginoon. Pangalawa, ang pag-aayuno po ay daan ng pagpapatawad at pagpapala ng Diyos. Kung merong pagpapatawad, merong pagpapala. Hindi lang yun basta-bastang pinatawad ka ng Panginoon. Sapagkat alam niyo po kung bakit? Pinagpala ang mga taong pinatawad ng Diyos. Yun po yung katotohanan. Na kaya minsan hindi tayo binibless ng Panginoon. Why? Because we forget to repent from our sins. Hindi tayo humingi ng kasalanan. Kaya sabi kanina ng ating tagapangaral na ang pag-aayuno ay pagpapakumbaba sa Panginoon. Na Lord, kung wala ka, wala rin ako. In fact, ako nanginginig yung tuhod ko ngayon sa gutom eh. Pero this is my way to humble myself sa Panginoon. Na Lord, kung wala ka sa aking buhay, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Amen? Kaya palapakan natin si Lord sa sustaining grace and power na bagamat nagpa-fasting tayong lahat, amen? Wala namang namatay. Buhay na, di ba? Buhay naman tayong lahat.
Alam niyo po kung bakit? Sapagkat si Lord ang nagsusustain sa mga taong nagfa-fast. Wala po kayong makikita sa Bible na sinabi ng Panginoon sa mga propeta, sabihin mo sa bansang Israel, mag-ayuno para mamatay yung mamatay. Hindi po ganun. Nung sila ay nag-ayuno, hindi sila namatay. Bagkus naiwasan nila yung kahatulan ng Panginoon. Sila ay pinalakas, pinatawad ng Panginoon at pinagpala ng Diyos. Pangatlong bagay po, ang nagagantimpala sa ating na-share kanina ni Pastor Helen that they are fasting kasi meron silang ina-ask sa Panginoon. I think it's about healing. Ang nagagantimpala po sa pag-aayuno, hindi ang tao, kundi ang Diyos. Ito yung sinabi ni Jesus na dapat ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos. Ang context kasi nun, dahil ang nagre-reward sa nag-aayuno ay hindi yung mga taong nakakaalam na fasting ka. Di ba sa group chat, sinabi mo na fasting ka. Nabasa ni Pastor Harvey, hindi kita bibigyan ng reward dun. Si Aliyah, nag-fasting ito, 100. Hindi po ganun. Ang nagbibigay ng reward sa pagpa-fasting ay ang Panginoon mismo. Hello? Kaya when you fast, you are actually blessed dahil walang ibang nakakaalam nun kundi ang Diyos at ikaw. Amen? Prayer and fasting. Amen? Isama niyo po ang bayang Pilipinas sa inyong fasting. Hello? Alam niyo po, kailan nagsimula yung hearing sa corruption? Siguro more than 1 month na, no? Mahigit na. Pero nakarinig na po ba kayo ng nakulong? Wala pa. Ang bagal ng usad sa kaso, no? Pero kapag may nakita silang nagnakaw dyan na walang makain, pero nagnakaw, wala pang 1 oras. 5 minutes. Sabi, yung binasa ni Pastor Helen kanina sa Book of Isaiah, that true fasting is giving justice. Alam niyo po, ang hustisya sa Pilipinas sobrang corrupt, sobrang nakakalungkot. Kaya we need to pray for our government. We need to pray for one another. And we need to pray na merong aabot sa mga tao na ito na sobrang immoral at corrupt, na mabahaginan sila ng salita ng Panginoon. Amen po? Kasi grabe, ano, yung nagpapakahirap magbayad ng tax, di ba? Nagbabayad tayo ng tax. Pero sa kanila, maleta lang, nilalagay lang daw sa maleta. Talagang sukdulan. Yun po yung sabi salita ng Panginoon na ang lahat ng tao ay nagkasala. Talagang walang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya nung si Zacchaeus ay nasumpungan niya si Jesus, sabi niya, Lord, hindi ko lang basta-basta ibabalik. Ibabalik ko pa ng higit pa. Diba? Ng many folds sa mga ninakaw ko. Bakit? Kasi natagpuan niya ang Panginoon. Now at this prayer and fasting, masumpungan natin si Kristo sa ating buhay. Namiss ko si Pastor Lito kahapon dito sa ating Don't Watch. Kasi nung pagdating ko dito, nakalimutan ko kasi mag-alarm. Pinag-usapan namin yan. Sabi ko pa nag-overnight kasi yan si Kuya Dave. Sa si Dave? Ay, ito pala. Si Kuya Dave, si Kuya John. Anong apelido mo? Lacerna, tsaka si Kuya James. Nag-overnight din sa bahay. Tapos, alam niyo po, natutuwa ako dito sa tatlo na to. Friday ng gabi, siguro mga 10:30, nag-aayos ako ng laruan ni Abby. Biglang may kumatok dun sa office. Doon kami natutulog, kumatok. Tapos sabi nila sa akin, sabi ko, bakit nandito pala kayo? Sabi niya, Pastor, turuan niyo po kami. Kasi gusto namin mag-handle ng campus ministry. Sabi ko, turuan, ang inasa isip ko noon, turuan mag-gitara. Tapos sabi niya, gusto po namin mag-handle ng campus ministry. Sabi ko, napatigil ako bigla. Sabi ko, nakakatuwang isipin na mayroong mga taong ganito, kabataan na ganito na pasado alas 10 ng gabi, magsasabi na, Pastor, turuan niyo kami ng salita ng Panginoon. Nakita niyo yung kanilang kauhawan para matuto ng salita ng Panginoon. Tapos maya-maya, kumain kami, sinelebrate namin yung birthday ni Mai. Tapos, sabi ko, sige, tulog na tayo kasi maaga pa, may fasting, may Don't Watch eh. Nakalimutan ko mag-alarm, kaya nagising kami 5:30 na. Sabi ko ba naman, alas 5 punta kami dito. Ngayon, pagdating namin dito, sabi ko, 5:30 na. Baka nag-start na sila Pastor dito
baka tapos na sila mag-devotion. Pagdating ko dito, sabi ko, parang wala yung tricycle ni Pastor Lito. Parang sabi ko, bago to ah. Kasi si Pastor Lito lagi present dito sa Donwatch eh. Tapos yun, nabanggit nga nag-message yata si Melka na yung tricycle nga daw ay nawawala. Sabi ko, ay nako po, yung tricycle ni Pastor Lito nawawala. Sabi ko, paano nawawala? Pwede bang umandar yung tricycle na walang susi? Pwede ba yan? O hindi ko din alam kung paano eh. Ay, natak. Dinulak. Actually, pag nakuha mo yung sa wiring nun, pwede mo ma-start yan eh. So, sabi ko, ang alam ko kasi, kapag merong nawawala sa isang tao, binabalik ito ng Panginoon ng mas higit pa. Amen. Kaya, isa lang ibig sabihin nun kung may nawala. Merong ipapalit ang Panginoon. Kasi, hindi naman ata kaya ni Pastor Lito mag-drive ng 2 tricycle. O kaya mag-drive ng tricycle habang nagmamaneho. One at a time. So, palagay ko merong plano ang Panginoon. Amen? Na kung merong nawalang bagay, merong ipapalit ang Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat yung bagay po na yun ay ginagamit sa kapurihan ng Panginoon. In generating income for the family, syempre nagtatites yun, nag-offering sa church, ginagamit din, papunta dito sa gawain ng Panginoon. So alam niyo po, hindi pababayaan ng Panginoon. Naalala ko nung anniversary, sabi ko kay Pastor dito, kasi may dala silang sasakyan eh. Sabi ko, sasakyan niyo po yan, Pastor dito? Sabi niya, ay hindi, sa ano ata to, yung kay Pau ba yan? Yung sasakyan na yan. Sabi ko, okay. Darating yung panahon, magkakaroon din kayo ng sasakyan. So, sinimulan na ng Diyos. Sinimulan na ng Diyos yung pagdating ng bagong sasakyan. Kasi kinuha na yung, kinuha na yung tricycle. Yan ang pasimula. Amen? Kaya huwag tayong bibitaw. Kapag kami nawawala, ibig sabihin, may ipapalit ang Panginoon. Prayer and fasting. So, isama natin sa prayer and fasting na yung divine provision ng Panginoon sa kanilang family. At sa bawat isa sa atin ay patuloy na kumilos ang Panginoon. Sige po, napakaganda ng preaching today. Ipag-pray po natin ang salita ng Panginoon. Salamat Lord sa iyong mga salita na aming napakinggan. Panginoon, muli o Diyos ay naging sariwa sa aming mga puso't isipan ang iyong mensahe, Panginoon, patungkol sa pag-aayuno. Salamat, Lord, sapagat meron ka mga bagay na ginagawa, Panginoon, at gagawin pa, Panginoon, sa aming buhay. I pray, Lord, na patuloy niyo pong i-bless ang lahat, Panginoon, ng nagpa-participate sa prayer and fasting for the whole month of November, Panginoon. We pray for your sustaining grace and power, Panginoon. We pray, Lord God, na ikaw ang patuloy na kumatagpo ng lahat ng aming pangangailangan, lahat ng aming mga dalangin, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy ka naming mas makilala, Panginoon, to have more intimate relationship with you, Lord God, as we participate in the prayer and fasting, Panginoon, ng buong church ng Warrior of Faith, Lord God. Salamat po, Panginoon. Continue, Lord, the Holy Spirit. Naturuan niyo po kami manalangin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban sa aming mga buhay. Thank you, Jesus, for your words. We pray, Lord, na patuloy na lumago ang mga salitang ito, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, Panginoon, at sa kailaliman, Panginoon, ng aming mga buhay, Panginoon. Thank you, Jesus, for your words. We pray, Lord God, na patuloy, Panginoon, na maranasan po namin ang signs and wonders and miracles and breakthrough, Panginoon, this month of prayer and fasting as we submit our physical health, Panginoon, our bodies, Lord God, under your authority, Panginoon, under your leadership, Lord Jesus. Thank you, Lord, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. God bless po sa ating lahat.